Tuwing bumubuhos ang napakalakas na ulan, halos automatic na ang eksena, ang baha. Pero ang mas malaking tanong, sa kabila ng bilyong-bilyong budget na inilaan para sa flood control projects, bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito natutugunan? At may mananagot ba? Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Taon-taon, malaking bahagi ng national budget ang inilalaan para sa flood control projects. Sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. mula 2022 hanggang sa kasalukuyang taon ng 2025, 1 trillion 194 billion 591 million 902,000 pesos ang perang inilaan para sa mga programa ng DPWH sa sinasabing flood control. Pero sa bawat bagyo, hindi maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at maraming bahagi ng Pilipinas. This is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Pero kung paulit-ulit na ang problema, malinaw na hindi lang kalikasan ng kalaban, kundi kapapayaan din ng sistema. May Anti-Graft and Corrupt Practices Act at mga batas na pwedeng gamitin laban sa mga palpak na proyekto. Pero sa totoo, bihira ang napaparusahan. Kadalasan, natatabunan ng bagong proyekto o budget allocation. Kaya, malaking epekto nito sa atin, lalo na tayong mga ordinaryong Pilipino. Ilan sa mga yan ay ang trabaho, negosyo, eskwela, lahat naaapektuhan ng baha. Sa kabalintunaan, ang buwis ng taong bayan ang ginastos sa proyektong dapat sana'y pumigil sa ganitong sitwasyon. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Many months later. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Ang tunay na tanong, flood control ba talaga ang ginagawa o flood business? Kung walang pananagutan, tuloy-tuloy lang ang cycle. Budget, proyekto, baha, tapos malilimutan. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Kung seryoso ang gobyerno sa reforma, kailangan hindi lang infrastructure ang tutukan, kundi pati ang accountability. Dahil kung walang mananagot, babaha at babaha pa rin. Mahiya naman kayo.